Kung meron kang isang tao o personalidad na papayuhan, na opisyal, wala na ako sinasabi kung saan kwarto o floor, sa City Government of Pasig, kung meron kang papayuhan. Marami kung gustong sabihan. Kailangan magrespetuhan tayo o respect mo yung mga colleagues mo. I can't stand people discriminating other people. However, sabi ko nga sa'yo, ito yung last term mo. Kumbaga, natatak na as Raimundo, no? Meron bang Raimundo na naiisip tayo na pwede magtuloy ng iyong mga advocacies? Medyo naging scandalous to, no? Kasi maraming Pasigueño ang naapektuhan. Lalo na yung mga naglabas ng kanilang mga pinagkatago-tago, pinagkaipon-ipon pera. Yung BNY PAL o Bunny Pals scam. Ano pa masabi niyo dito? Well, number one siguro, please come out. Kasi wala ka mang maibalik na husto. Palagay ko meron ka naman ding hawak. Very angat sa politika ngayon ng Pilipinas. Ang hidwaang Marcos at Duterte. Ano yung take mo doon? Naiinis ako sa kanila pareho. Mga ka-vlog ng Pasig, mga kapwa Pasigueño at mga subscribers natin sa Luigi Vlogs, welcome to Vlog ng Pasig Interviews. At ang makakasama natin sa araw na ito ay walang iba kundi ang Women Empowerment Advocate. Ayan, at isa ring LGBT champion, LGBTQ+++ champion, and syempre, ang education champion natin dito sa lungsod ng Pasig. Walang iba kundi si Councilor Cory Raimundo. Hello, Consi! Hi! Maraming salamat sa pag-guest dito sa vlog ng Pasig Interviews. I think the honor is mine. Oo, kasi, syempre, matagal na tayong magkaibigan at I know what you're doing. At natutuwa ako sa mga productions mo. Ayan, at alam mo kung sino, kaya rin naman kita naisip ma-interview. Alam ko hindi ka boring kausap. Eh. At alam ko hindi ka safe kausap. Sana. At alam ko marami kang mai-share sa amin. At sana kayanin mo yung mga questions na inihanda ko para ngayon. I will try. Ayan. So, una-una, Councilor, maraming salamat sa lagi nating collaboration, no, na ipakita yung mga activities natin. Pag may mga tanong ako, nasasagot. Ayan. At syempre, ang tanong ng taong bayan, through vlog ng Pasig, ay nasasagot mo. Ayan. Kamusta po kayo? Okay naman. Very busy, as usual. Ang buhay ko naman never a dull moment. Pero mostly yung trabaho. Sana nga, sabi ko nga sa mga anak ko, mula nung ako'y nag-work, dati ang dami kong kaibigan, nawalan ako ng barkada. Kasi nga, ganun yung aking sa work passion ko for work. Oo. I mean, hindi naman sila nawala. Nandiyan lang sila. Nawala ka lang ng, kumbaga, bonding time na madalas kung ano yung dati, no? Anyways, Councilor Cory, no, I don't know kung ano yung pagtanggap mo dito sa salitang to. Ito na nga po ang inyong last term, no? So, kamusta po? Ano ang naiisip ng isang konsehala Raimundo sa kanyang huling termino bilang konsehal ng lungsod? Marami. In fact, itong last term ko, and I have barely 1.5 years to go. Pero yung iba naman, nasisimulan ko. Gusto ko sana makapag-iwan ng mga bagay-bagay, proyekto na titimo o mag-improve ng buhay ng ating Pasigueño. So I have a number of projects right now, iba't ibang stages. Pero yun, bukod sa pagiging konsehal, kasi alam mo naman ang konsehal, more of legislations, different measures for improvement ng life ng tao. Pero siyempre ako, sa edukasyon, tsaka sa gender development. And nagdadab din ako sa health. Ayun, Councilor, no, speaking of education, no, isa sa mga highlight ng last year na stint nyo bilang konsehal, no, together with the Vice Mayor Dodot Jaworski, ay ang
Pag-asa Scholarship. That's no? true. Oo. Ayan. Medyo kakaiba siya, no? Kasi usually, pag sinabing scholarship ay para lang sa talagang mahihirap, of course, at dun sa mga medyo matataas ang grade. Totoo. But this one is... Ito ang talagang basic nito ay mahihirap, yung walang kakayahan. Hindi na masyadong tinitingnan yung grades. Kasi pag titignan mo yung performance ng ating mga estudyante, no? Yun, ang dami. Yung nga lang inintroduce nun na chip-in. Walang takers. Kasi ang definition ng chip-in, para talaga sa walang kakayahang mag-aral. So, basta 75 ka, wala lang bumabagsak, game, pasok ka na sa chip-in. So, walang takers. So, kumbaga, yung chip-in... Medyo below average. Yes. Yan. Ako nga sinasabi ko, huwag nating tawaging scholar. Kasi iba sa academe, ang scholar, yung sa mga, those are doing well in their academic endeavors, di ba? Kaya yun, naging chip-in yun. So, itong pag-asa, totoo, malaking malaking, sabihin na natin, malaking pagbabago sa larangan ng pagbibigay ng scholar sa ating mga Pasigueño. Oo. Pero ako, I'm all for it, kaya sinuportahan ko. I was the one who wrote, of course, the ordinance. And sa ngayon, ina-amend ko na kaagad. Kasi yung first semester of implementation, nakita na namin kung ano yung mga pwedeng improve sa pag-asa scholarship. Ayan, no? Tsaka, yun nga, sabi nyo nga, Konsi, ang mahalaga dito ay yung kagustuhan ng bata na makapag-aral at makapagtapos, syempre. At taking into consideration na kahit below average, ako, aminin ko, Konsi, average to below average student lang ako. Pero nakapagtapos, I have my own career now. Ikaw ba? Sorry, ano kayata? Above average kayata, Actually, I've been very lucky dahil lagi ako nasa top ng klase. Okay. Mula elementary. So, bagay sa yung traditional scholarship. Hindi ka pang pag-asa scholarship. Anyways, without, wala naman discrimination yan. Ang mahalaga, yung gustong makapag-aral at makapag-aral. Ano yun giving a chance. Ako nga sabi ko, kung hindi ka nakapag-aral o hindi makapag-aral, give a second chance, the opportunity para matulungan talaga yung pera ng bayan talaga magamit para sa pagpapaangat ng buhay ng ating mga Pasigueño. Yun. Counselor, no, ikaw ngayon sa inyong last term, part ka ng isang medyo new breed ng Sangguniang, no? Which is yung 11 Sangguniang Panglungsod, no? Kamusta sa tingin nyo ang inyong naging performance as a team? Ang hirap pagbigay ng grade, Pero siguro gagawin ko yan sa pamamagitan ng, kasi nanggaling ako sa ilang councils na, Itong new breed na to, dahil most of them are bago. Talagang bago, so may malaking pagkakaiba kasi mga pinanggalingan kong councils, mga luma yun na laging nananalo. Ito ay bago. So, at the same time, may mga si Mayor Vico na gustong ipatupad in terms of governance. So sumusunod naman kami diyan. So ang masasabi ko kasi siguro itong new breed of council masisipag. So parang kung ano yung mga ibabasa kanila o sa amin na mga kailangan magkaroon ng legislation ng city government o ng mayor's office at talagang makikita mo with sabihin na natin na with industry and talagang buhos ang kanilang loob para maipasa yung mga measures na yon. Yan yung inyong a brief description ng inyong grupo bilang 11 Sangguniang Panglungsod. Yeah. Ngayon, may ipapagawa ako sa inyo bilang nakakatrabaho nyo naman, nakakasama madalas ang inyong mga konsehal, siguro ganito, magbabanggit ako ng pangalan ng isang konsehal at kung ano yung unang word na papasok sa iyong isip ay
word or ilang salita Oh, yeah. na papasok sa iyong isip. Challenging yan, ah. Oo, yun ang inyong babanggitin. Okay. Ayan. Game ka na ba? Game na. Okay, simulan natin sa District 1, no? Councilor Reggie Balderrama. Siyempre, old hand yan, ano? Oo. Yung performance niya ngayon o yung dati pa? Bilang sa kabuuan. Sa kayo po. kabuuan. Tahimik siya, si Reggie. Pag meron siyang, sabihin natin na nasa puso niyang advokasya, mula noon hanggang ngayon, andun pa rin siya. Tulad ng transportation, may mga ideya siya talaga na talagang ilalabas niya yan, sasabihin niya, at ipaglalaban niya. Councilor Eric Gonzalez. Eric Gonzalez. Sir Eric, kasama ko sa Education Committee, sa health, ang dami niyang mga measures sa health, and he sees to it na he could bring them all to fruition. Councilor Volta de los Santos. Our majority floor leader, he's all over the place. Councilor Pao Santiago. Si Pao is really learning bago siya. And he's trying to really know important things. Councilor Simon Romulo Tantoco. Simon is very quiet, respectful, pero malalim mag-isip. Councilor Kiko Rustia. Kiko, sa mga committees niya na hawak, voluminous kasi yung ano niya kasi yung priority projects ni Mayor sa land and housing, hawak niya, and he performs naman. Ayan, no? Nakatutuwa ako kay Consi Cory, no? Parang teacher na teacher siya, no? Okay, punta na tayo sa Teacher iyong... naman ako talaga. Punta tayo doon sa isang distrito mo, no? Simulan natin kay Councilor Buboy Agustin. Buboy, I think, when he talks, when he speaks, he knows what he's talking about. Councilor Maro Martires. Si Maro, as our appropriation chairperson, seryoso sa trabaho niya. Nagre-research din. Councilor Angelo De Leon. Si Angelo, seryoso, masipag. Councilor Saibel Asilo. Sweet, masipag. Actually, 5 na lang kayo ngayon, no? Councilor King Cruz ay is kapitan na ng Barangay Manggahan. Hindi ko na rin palagpasin, no? Vice Mayor Dodot Jaworski. Si Vice Mayor, strict. He is strict. Nakikita ko nga yan kahit sa punctuality, no? Totoo, yeah. Napapagalitan nga kasi pag hindi. Sa dress code. Oo, dress code. Very serious siya about it. Sa mga protocols, seryoso siya dyan. How about some few words for our Mayor Vico Soto? Ay, love ko yun. Bias na. Oo. I mean, paano mo siya madidescribe? Yeah, you know why? Why sinabi ko yung word na yun? Kasi I admire him eh. Sa kabila ng batang-bata siya, kita mo naman kung anong gap ng age namin, pati ng experience. Mahusay siya. He is very serious in learning his craft. And he has his own governance procedures. At yun ang gusto ko, nakaiba sa mga dinaanan ko. Ayan. So maraming salamat. Hindi ka naman pinawisan eh. Hindi. Councilor Cory, we look up to you with respect and admiration. Salamat. Because you're the not only by age, no, ikaw rin yung pinaka-senior dun sa Sangguniang Panglungsod ng Pasig, no. I'm sure, no, minsan kasi may mga bagay na alam ko, frank ka rin, kaya mong sabihin, pero minsan may mga bagay na sinasarili na lang natin kaysa sabihin natin dun sa tao, no. Yes. Without naming names, kung meron kang isang tao o personalidad na papayuhan, na opisyal, wala na ako sinasabi kung saan kwarto o floor, sa City Government of Pasig, kung meron kang papayuhan, nasasabi mo sa kanya na kunyari, hindi mo rin masabi without naming names. Ano ito? Names? Marami kong gustong sabihan. Pero ang siguro top of my mind
um, parang respeto. Kailangan magrespetohan tayo o respect mo yung mga colleagues mo. Kasi, alam mo sa politics kasi, minsan nakakalimot ka. I think you should always hold your reins, no? Yung huwag mo pakawalain yung gusto mong gawin. Tingnan mo yung mga kapwa mo na colleagues mo, kapantay mo, na dapat respeto mo rin yung kanilang mga kalagayan. Kumbaga, sometimes ako kasi masyado akong passionate pag merong discrimination na nangyayari. I can't stand people discriminating other people. Okay. Kung meron ako talaga, yun talaga yung I speak up, nagbo-blow up ako kaagad. Ayan. Kahit ko hindi sinasabi, sa loob ko, kumbaga yung dibdib ko ay umaalod sa inis. So, ayan, no, sana yung pinapayuhan mong yan ay nanonood sa atin. Alam mo, ano lang to, laro lang sa isip ko. Yung tanong na yan, Konsi, bago ako matulog kagabi, inisip ko yung mga maaring questions ko sa iyo at isa yan sa pumasok sa aking pag-iisip. Narinig niya yan? I'm really glad na tinanong mo yan. Okay. Kasi di ba minsan nga, like kahit mga friends na natin, kahit, yan nga, sabi mo, kahit nakakasama, may mga bagay kasing hindi na natin para sabihin. Yeah. 'Di ba? Kahit kaya natin, ayaw naman nating maka-offend or marinig na iba, masama ang maging dating. You want to keep, parang meron kang priorities. You want to keep peace and order within a group. Oo, kasi baka hindi niya matanggap, no, pag sinabi mo. Despite your age. Parang kanina pa ako sa age mo, no? Age ka na, age dyan. O sige, senior citizen na ako. Ayun nga pala, isa ko sa tanong, how young are you? Kasi, alam mo, yun daw ang polite way of asking the age, no? Yeah. Kasi iba, how old are you, So ako, lagi ko nang tinatanong, how young are you? I don't mind because behind that age is a lot of experience and appreciation for many people and for many things in my life. I am proudly 77 years old. Wow, siyete. Siyete. Hindi ako nakikisyete, Ay, bet ano ba ibig sabihin nun sa matatanda nung salitang yun? Araw pa, palagay ko, it still stands now. Ano yun, siyete? Siyete, chismis. Ah. Siyete lang tayo. Okay. Despite your age, no, I must say na last term mo na, no, you maintain to be very relevant, active, hands-on. Yeah. Kasi, aminin na Salamat. natin, no, pag huling mga oras mo na sa paninilbihan, andyan na yung parang, chill na lang ako. Tamad Ayun ka na, na. bahala dyan. Pero ba't na-maintain mo maging relevant? I mean, very hands-on ka, nakikita ko, napupuyat ka. Ano ba yan? Trabaho lang? Passion mo talaga? Or Let me say na, kasi yung mga very extensive kasi yung experiences ko sa buhay. Siyempre, 77 na ako Kung wala akong ginawa o natutunan dyan sa taon na yan, nakakahiya, di ba? Pero yun ako whatever work that I pick up or I choose or I go into, I try to give it my best. Yun ang aking prinsipyo sa buhay. Kaya, when you say being relevant, kasi as a social scientist din, palagi akong tumitingin sa paligid ko. Very observant ako. At saka I analyze. Kasi researcher din ako Yun talaga yung trabaho ko. Gusto ko yung nag-a-analyze. Ang puna ko nga sa ating mga measures ngayon, parang yung mga kitang-kita ka agad, pwedeng gawin ngayon. Pero nakakalimutan yung tao mismo for whom all the development efforts that we do are for. Diba? Kaya ako, yung sa education, no? Tapos yung sa LGBT, sa gender development. Tsaka yung interest ko ay talaga yung reproductive health ng ating mga kabataan. Dahil yun, nakikita ko through research, nakikita ko na this can mar their future. Ang ating kinabukasan lalo nila, ay nagkakaroon talaga ng kudlet, if you can understand my kudlet. Yung nagkakakama, hindi tumutuloy dahil may mga problema tungkol sa mga karanasan nila na pangkanila na hindi nagbibigyan ng programa ng ating gobyerno.
passion mo na talaga. Yes, Oo, that's without true. without measuring all your accomplishments, no. Passion na talaga. Salamat. Pagbibigay mo ng label. But then again, no, yung ganyang public service, yung ganyang brand, yung ganyang sense of leadership rin, at pagsiservisyo, ay syempre may consistency dapat. Yeah. Doon napakita mo naman. However, sabi ko nga sa'yo, ito yung last term mo. Kanino mo sana magandang ipatuloy ito? Meron ka bang plans na sayang naman? Kumbaga, ito, hindi naman para maging epal, no? Kasi, di ba, minsan naman talaga, kung sino talaga yung gumawa, sino yung kumbaga, natatak na as Raymundo, no? Meron bang Raymundo na naiisip tayo na pwede magtuloy ng iyong mga advocacies? Oh, yeah. Palagay ko ito ay hindi ko aangkinin, ano? Ito ay epekto ng aking husband, yung dating si Konsehal Boy Raymundo. Siya naman talaga yung nagpasok ng politika sa pamilya namin. No? Ako nga, hindi ko balak magpolitiko, pero pinasok niya ako. Hindi naman ako tumutol, and I would like to say at this point, no regrets. Kasi iba pala yung tulong o yung suporta na ibibigay mo sa tao, sa Pilipino, kaysa doon sa nung ako'y nagtuturo sa UP, ako'y nagagawa ng mga researches na nagagamit sa Congress, no? Tsaka sa Senate, sa mga measures naman sa national law. Pag tinitignan ko, siyempre gusto ko, anak ko, Yun nga, ang magpatuloy. Ano, kasi magigiyahan ko. Yun lang. Maaaring hindi iba yung kanyang advocacies o yung kanyang priorities, pero at least makaka-guide ako. Dahil I've been there, at saka malawak naman yung ginalawan ko na mga issues. No? Tsaka, aabangan namin yan kung sino. Ay, Kung sino man yan. Kasi, alam mo, wala ka namang para I mean, kilala ko rin yung mga anak mo. Halos lahat naman sila ay may background na sa public service. Yes. Hindi man politiko, meron as staff ng Pasig City Hall. I mean, kasama mo naman lagi. So, Yes, alam naman nila yan. Abangan namin yan. Ay, salamat. Please. Okay, Councilor. Magbabanggit ako ng mga ilang issue sa ating lungsod. At gusto ko marinig ang take ng isang Konsehal Cory Raymundo sa mga ito. No? Una dyan, medyo naging scandalous to, no? Kasi maraming Pasigueño ang naapektuhan. Lalo na yung mga naglabas ng kanilang mga pinagkatago-tago, pinagkaipon-ipon pera. Yung BNY PAL o Bunny Pals scam. Ano pa masabi niyo dito? Nalulungkot ako. Kasi nga sabi mo, maraming Pasigueño na sa kanilang mayaman man o yung talagang hand-to-mouth existence yung kanyang buhay, talagang yung pinakaipon-ipon ay ininvest, no? So, yun, nakakalungkot. At saka, dami sa City Hall. Tapos, pumunta ka sa mga barangay, marami kang maririnig na nakapag-invest doon. So, I don't know how they will pick up from where they are now para maiakyat muli yung kanilang buhay. Yung iba, meron ako alam, nangutang pa para invest na nahikayat niya, yung kaibigan niya, na mag-raise ng fund, siya talaga wala siyang pera, no? Pero yun, nainganyan niya, tapos nag-invest. So ngayon, what is he left with? Di utang, at saka wala na siyang trabaho. So yung mga ganyang kaso ay nakakalungkot. I'm sure yung involved baka mapanood to. Siguro kung may message kayo sa kanila, yung mismong ulo ng kanyang sinasabing BNY na yan. Kung ikaw, meron kang message sa kanila, ano ang masasabi mo? Well, number one siguro, please come out. Kasi wala ka mang maibalik na husto. Palagay ko, meron ka naman ding hawak coming from those people who have invested. Imposibleng wala. Naman yan, harapin niya at magbalik siya kahit paano. Kahit ba proportional to what the different people invested. Ngayon, hindi ko alam kasi yung extent of kung ilan, yung mga nakapasok dyan. Sana maisip
Pasigenyo ka naman Pasigenya, no? Whoever you are, plus yung mga kasosyo mo dyan, sana yung Christian values na lang. Yun. Ayan, thank you. Medyo le-level up tayo, no? Okay. National Charter Change. Well, truth to tell, during the time that this was being, kasi nag-lead dyan sila Nene Pimentel, di ba? I was part of the meetings kasi NCPAG yun National College for Public Administration sa UP. Di ba taga-UP naman ako. At ako naman ay kilala bilang researcher. So meron silang mga datos na for analysis na nakakatulong naman ako. I was part of the group at that time na nagliligid sa mga barangay pero to explain. Yun ang aking ganap noon, ang role ko, to explain what Cha-Cha is all about, no? There was a time, I will be very honest, there was a time, pag nag-iisip ako, habang ginagawa namin yun, there was a time na parang nakikita ko yung yung value. Kasi nga, kasi yung alam mo naman ako, magkakapantay-pantay ang aking... Yung, ano ba yan, sa parliamentary na gano'n? Hindi. Actually, yun yung ang charter change at that time, yung yung primacy ng Metro Manila or Metro Cebu, medyo magpapantay-pantay yun. So, in terms of budget, mag-redistribute. Yung ating mga agricultural areas, ang balak noon sa charter change ay talagang bibigyan ng kasi agricultural country naman tayo to begin with, bibigyan yun ng extra funds. Kumbaga yung IRA na tinatawag natin, yun ay mababago ang distribution. Plus, magkakaroon ng regional, parang, kumbaga kung governor ay nasa probinsya, yung may regional, talagang functional governance. Pero sa isang banda yun, alam mo naman, anything written in paper, well argued, gano'n. Pero pag titignan mo ngayon, sino ba yung mga nandyan ngayon? At gagawin mo yan. Diyan kayo nagbe-breakdown ang charter change. Actually, Councilor Cory, yung nabanggit mo nga na equal distribution ng kumbaga wealth or whatever. Kaba ng gobyerno. Maganda. Isa yan sa mga measures pa lang, no? Nagkakaroon kasi talaga ng ako dati, nung hindi ko pa naririnig-rinig ang charter change, medyo, syempre parang ano ba yan? Okay naman na. Yun, sanay na kasi tayo sa nakasanayan Pero ang ganda rin pala. However, yun nga sinasabi mong kabilang banda, nagiging iba lang ang trato at pagtingin ng tao dyan dahil dun sa nagtutulak na puwersa. Na dinaanan naman yan lahat ng mga presidente, even panahon ni GMA. Laging may attempts na mag-charter change, no? So, kailan kaya? Tanong ko rin yan, Kasi ako nagturo, nung nasa UP ako, nagturo ako ng development, ang lagi kong tanong sa mga estudyante ko, kasi you present the various factors, what can push development in a particular country or in a particular place. Of course, country kasi kailangan kapado mo yung the whole leadership, kung ano yung maaapektuhan mo, Even from the point of view of our young people, our students, kita nila, nararamdaman nila. So, ang lagi kong statement at the end, kailan pa? Where do we break that cycle of poverty? At paano? Napakalaki sa akin, napakalaki talaga ng impluensya o epekto ng mga leaders. Nakita mo naman, pag pinasukan ng politika, nasisira Unfortunately, tapos ba't ako pumasok sa politics? Ayan, actually, Councilor, na speaking of politics, ang next issue sa inyo, ay issue ko na ibabato sa inyo na para mabigay kayo ng komento, ay yung, this is very political talaga. Dalawang apelyido na very angat sa politika ngayon ng Pilipinas. Ang hidwaang Marcos at Duterte. Ano yung take mo doon?
Naiinis ako sa kanila pareho. to say very frankly, personal ko, kasi tagal ko na, mula pa kay estudyante ko, si President Ferdinand Marcos. Tapos siyempre, nabantayan ko rin yung mga ginagawa ng mga Marcos children, gano'n. So, hindi mo ako masisisi if I form my own opinions, di ba, tungkol sa kanila. Otherwise, I won't be a thinking individual. Ang Duterte naman, hindi ko din gusto yung kanyang governance, the way, lalo na yung human rights. Alam mo naman ako, very particular ako pag natatapakan ang karapatan ng tao. Kaya nga ako LGBT, women rights, ganyan, children's rights, dahil doon. Sa akin, napakalaking kasalanan ni Duterte yun. And I have friends na nasa key positions ng cabinet ni Duterte. One of them resigned because nga yun, hindi niya nagustuhan din yung palakad. Nasa internal family na to, I will not say na kung kanino siyang secretary, aling ano. And most of them, a lot of them, ay mula pa yung previous administrations. Yun. So, siyempre, nakikita ko rin. And hindi naman ako yung basta patay lukan, alam mo yung patay na lukan. Yung patay, wala lang. Oo, no? Hindi parang, pwede. Hindi, okay na kami doon sa Pasig, wala nang pakailan. Hindi dapat ganun. Hindi pwede. And I think, Luigi, thank you for this opportunity. Kasi siguro yun ang gusto kong message sa kapwa Pasigueño natin. Hindi masamang makialam, mag-isip. Pero aralin mo lang kung paano mo yan gagawin. Tsaka part tayo ng national history. Of Na course. mga katipunerong Pasigueño dati, di ba? Valentin Cruz. Oo, I mean, di ba? Pero ako politics speaking, no, nakita mo hindi ako pro-Marcos, hindi ako Marcos. Hindi ko yan sinuportahan, presidente ngayon. Pero bilang Pilipino, nagsisimula pa lang si President Marcos. Ako, ang tingin ko, suportahan natin, ipagdasal natin, kasi ano man ang maganda niyang magagawa, para rin sa ating bayan yun. So, kasi medyo nade-destabilize na agad. Oo, Alright. So, next, eto, malapit sa puso mo, ang medyo pag-atras o pagliko ng K-12? Okay. Sa akin kasi naka-attend ako, pina-attend ako ni Vico in his place, yung unang-unang EDCOM na sila ngayon yung nagsasabi na ibalik sa K-10 plus 2, parang wala na yung K-12. Kasi sa bawat anggulo o bawat komite na nag-report no, sa EDCOM, yung Educational Committee, no? Parang evaluation ng K-12 yan. Sa lahat-lahat na. Isa doon yung K-12, syempre, very prominent aspect ng ating educational system. Wala kang makitang glowing performance na pwede mong sabihin na ito, sundan natin. Parang kailangan talaga ng revamp ng ating educational system. Sila na yun, yung mga experts na may karapatan, binigyan ng karapatan at power at authority para mag-review ng ating educational system. Ako naman, as a simple and an individual person who's very interested in education, kasi doon ako una dahil nagturo nga ako, at saka aking komite dito sa Pasig. Yung 4 na terms ko, hindi pala, one time hindi ako yung head ng education. But 3 of those 4, ako yung head ng education. So sa akin, mas nakita ko, siyempre, yung national, masyadong malayo pag tinignan mo dito sa ibaba. Diyan ko nakita talaga yung talagang issues at the local level. At nakakaawa ang SDO, at saka ang mayor, o sino man yung nangangasiwa sa education, mga teachers, kasi ang daming kailangan baguhin. And when you say pagbabago, hindi yung ngayon lang pwede mang baguhin. You need careful scrutiny, evaluation, tapos
Kaawa din ako sa SDO eh. Kasi nakaatang sa kanilang balikat. Sila yung nasisisi. Ang local government naman nasisisi. Kasi ang dami-dami yung budget, ba't hindi niyo bigay lahat sa edukasyon? It's not as simple as that, di ba? So, Yun. kunyari, kumbaga sa lay na pananalita, no, Consi. Kaya naman tayo nagkaroon ng K-12 para maging makasabay tayo sa ibang Sa bansa, iba, di ba? oo. Maganda yung niya, yung kanyang ano ba tawag doon? objective. Intention, oo, yung objective niya. Medyo sumabit lang ng konti dahil sa tingin mo, nung implementation nito, medyo kinulang tayo sa resources talaga, no? Manpower din. Oo. Tsaka parang nabigla-bigla eh. Parang siguro dapat medyo, kumbaga, on a pilot basis, gawin mo na. Although it's very difficult to do that dahil national ang scope, ano. Ngayon, ang problema, pag K-10 na, anong adjustment sa curriculum ngayon? Yung universities, yung mga subjects, yung GE, General Education subjects, ibinaba na sa 11 and 12, yung senior high. Oo. So, another ulit, no? Oo, Revamp, no? ikot ka na naman ngayon. So yun, etong K-10 na to, babalik lang tayo doon sa dati. Na parang grade 1 to 6, first year, second year, third year, fourth year high school. The way I understand it, yung K-10, ang bata na iniisip nila na hindi na sila magka-college, no? Meron na silang diploma, may high school diploma na pwede nilang gamitin para yung credential, para Meron pa mag-employment. rin. Oo. Ngayon, kung magka-college ka, mag-11 to 12 ka, kasi pipili ka ng strand o ng track doon. Pero sa totoo lang, Luigi, ang bata, ikaw, nung mag-graduate ka na ng fourth year, hindi mo naman alam kung ano gusto mo eh. Di ba? Mas maraming bata yung hindi alam kung ano yung gusto niyang kunin. So, may mga ganong issues eh, na kawawa nga ang mga bata, para napaglalaruan natin. Moving forward, no, itong aking next na tanong, maring personal o professional, no, saan naiinis ang isang Cory Raimundo? Saan ka naiinis or nagagalit? Pwedeng personal, pwedeng professional. Parang marami. Yun. Yung bakit, kasi kung tignan mo yung gobyerno natin, we operate in silos. Kumbaga, vertical lahat ng programs. Pero kung vertical niya program nga, di ba tinututukan niya yung tao? Nasaan yung tao dyan? Halimbawa, sa field ko, reproductive health. Ako ang isa ko talagang tinututukan ngayon ay para mapababa natin o kung po pwede, mawala na yung adolescent pregnancies. Kasi kumbaga kung meron ng adolescent young pregnancy, ang isang bata, parang yung kanyang script ng buhay, yung sinitwritten, na hindi na siya makakatuloy aral, hindi na siya makakapagtrabaho ng maayos. And there was a study made by one of my friends, the economist, na pinikap yan ng UN, na kung magpapatuloy yung ganong level ng adolescent pregnancies natin, dun lamang sa mga nabubuntis na batang yan, ang magiging cost sa kanilang buhay ay 33 billion pesos in terms of lost opportunity. So, economics yun. Pero sa social aspect, tignan mo siya, bata, merong alagang bata, gano'n. Tapos yun yung mga nabubuntis uli kung di mo bibigyan ng programa, yung social protection nila. Tapos ngayon, ang nangyayari, ang mga nakakabuntis ay matatanda. So ano yun, merong violence against women. So kawing-kawing yung issue. So yun ako naiinis. Ba't hindi natin, hey government, I'm not only saying passing, no? Kasi totoo naman ka. Parang put your heads together at mag-usap-usap kayo. So, ang tawag doon ngayon ay whole of government effort. Na hindi, dapat horizontal. You look at horizontal. Anyway,
tao din naman lahat ang ang ating target beneficiary. So, yung inis nyo medyo out of frustration din. Yes. So, Ayan. Saan ka naman natutuwa? Or, yan, na sumasaya pag kunyari nakakita ka ng ganito or... very specific ngayon, governance muna, no? Nakikita ko na pag-asa natin yung bagong crop of SK. Kasi kaiba sila eh. Happy ka sa Oo. combination ng SK natin ngayon? Oo. Parang new breed rin New no? breed, mahuhusay, at may commitment, marunong mag-isip. Ngayon, sa kabuuan naman, happy ako dahil ang mga bata ngayon ay marunong mag-isip on themselves. Meron lamang mga issues na kailangan tulungan ang mga nakakatanda, gobyerno man o pamilya. Councilor Cory, no, bilang aking panghuling tanong, sabi nga nila kasi, life is a never-ending learning. Yeah. Kumbaga, no. Meron po ba kayong ma-share na mga natutunan nyo or realizations na parang sabi nyo, at my age, no, oo nga, no, ngayon ko lang na-realize na, lately lang, no, may mga natutunan ba kayo or realizations sa inyong sarili? Marami. Oo. Number one, you won't be living forever. So, kinakailangan, tignan mo yung horizon. What is in store for you? Sa akin kasi, I've worked all my life. Tapos ngayon, magdi-end na yung work ko. Parang hindi ko maisip na mag-e-end yung work life ko. Yung isang realization. Pero kailangan andyan yan eh, yes, so kailangan mong tanggapin. Inevitable. Mga inevitables in life. Pero dapat mas napaghandaan. So siguro yun po yung message ko sa aking mga halos kaedad. Pero hindi that would be too late pag yung kaedad ko na. Siguro at an earlier age, o talagang sa ating mga kabataan, make them realize na yung like parents, yung intergenerational flow of wealth kung tawagin namin sa academe. Ibig sabihin, yung pag magulang ka, ang flow of wealth mo pa sa anak, di ba, pababa. Ngayon, yung mga anak naman, pag may pamilya na sila, dapat meron ding corresponding intergenerational flow of wealth mula sa iyo doon sa magulang. Kasi wala naman tayo kasing mga, halimbawa yung Hope for the Aged, wala tayo. So, kultura natin ay ang mga anak ang mag-aalaga sa mga magulang. Kung mahirap yung anak, paano yun? No? So, ayun, again, realization at the same time, pasok pa rin doon sa buhay ng ating mga Pasigueño, ng ating mga kapwa Pilipino. Ayan. Maraming salamat sa iyong oras ulit, Councilor Cory, no. Alam ko you are very ready. Kahit hindi naman mo alam ang mga questions ko, ay talagang sasagutin mo ito ng walang pasubali. Yun. Siguro yung training ko rin. Kasi kahit, di ba sa klase, pag may tinanong ka, you expect your student to answer kahit na anong klaseng sagot yan. And you grade your student. Ayan, maraming salamat, Councilor Cory And Raimundo. thank you so much. I really appreciate this chance, Luigi. And sa akin, you're one of the people na I look up to in terms of sharing. Karangalan. Sharing. Anumang plataforma ang iyong pinili. Maraming salamat. Bye. Thank you.